Akala ko dati, sapat na yung sweldo ko bilang isang public school teacher. Pero habang tumatagal, alam mo yun, nagiging hindi sapat, nagiging kapos yung sweldo ko. Kung nalaman ko lang ng mas maaga-aga yung two money lessons, simpleng two money lessons na kuha ko na lessons along the way financially, ay baka mas marami pa akong ipon ngayon o mas maraming na-invest. Kasi ang akala ko pag ikaw ay nasa government employee, ay you have this a lot of benefits, mas malaki yung sweldo, okay na, sapat na. Pero hindi ganun yung pakiramdam eh. Parang merong kulang. So, I want to share to you yung two money lessons na na-experience ko, na naging solution ko dun sa problema ko, and I want to share with you. Hi, ako si Joy Lee, isang nanay, isang teacher, at kagaya mo rin na gustong umangat sa buhay kahit maraming bayarin o busy sa trabaho. Back 2015, dun yung ang saya-sayo kasi nakapasok na ako sa government eh. Alam mo yun yung tipong from 4,000 hanggang yung 2017, ay 2015 kasi, that's the time na meron na kaming sweldo na bibigay sila nun yung 17K. But that time is, syempre mababa pa yung mga bilihin. So 17K that time is okay pa sa akin kasi from 4,000 nga, wala akong reklamo. Then that's ang laki na ng sweldo ko, di ba? And yung tipong after 4 months, nagkaroon na ako ng car loan or nagkaroon na ako ng sasakyan through loan. Pero yan yung, ang saya ko, pero yan yung number one na pagkakamali ko na investment. Ininvest ko sa isang asset o nagdi-depreciate siya. But anyways, nabayaran and after 3 years, that is 20 years old ko pa lang noon, nung nakain ako sa government. And then right after that, mga 32 years old, nakapag-decide din naman ako na, sabi ko, mag-try naman ako mag-invest sa isang rentals. So nakapag-utang ulit ako, through utang ulit, nag-invest. Then, mga 2 doors lang naman yun noon, konti lang. Habang tumatagal, fast forward, 10 years na ako ngayon sa government, mga 8 years, 10 years, dun ko nararamdaman na parang, may time kasi noon na gusto kong mag-rest. Kahit sana 1 month lang, pagod na eh. Pagod na po ang ante ninyo. Pero, alam mo yung tipong hindi mo ma-afford, kahit nga hindi ko ma-afford na sana magbakasyon ng medyo 1 week, 2 weeks abroad. Kasi, alam ko na we na mga full-time, na mga mothers, working mom, meron tayong savings. Pero alam mo yung sapat lang for emergency na alam ko na pag uwi ko from that vacation ay sayang yung savings mo. Baka mamaya uutang lang ako. So it made me realize na hindi ko ma-afford magbakasyon kasi nasa active income ako. Ibig sabihin na I need to work. Pag nag-absent ako, wala akong sweldo. Yung tipong ganon. And that made me a realization na gumawa ng solution, na gumawa ng multiple income streams kahit sa mga simpleng bagay lang. In that simple skill, meron akong simple skill na tutorial na ang pinili ko lang na ituro is reading. Now, that simple skill, lumaki yung kita ko dito, yung binabayad nila sa akin until ginawa ko siyang YouTube content, until ngayon nakakapag-create na ako ng maliit din ulit na digital business, ebook out of that. Doon ko na-realize na I want to make an earning income na hindi dun sa trabaho ko. Gusto kong mag-create ng isang passive income, hindi lang rentals, but out of my small skill na lumaki siya, na hindi gagawa ako ng semi-passive income. That's my solution for now na nararamdaman kong napapagod ako dun sa trabaho ko. And that made me realize na I cannot rely on active income only. Because when I stop working,
magi-stop na rin ang earning ko. And also, tumatanda tayo, humihina ang energy, pero ang needs ay tumataas. And I want to enjoy my life with my family na habang malakas pa ako. Ayoko naman magbakasyon na tipong uugod-ugod na, may rayuma na. Gusto ko habang malakas pa and you can enjoy. That made me realize na gumawa ng multiple income stream. Now, these are the two values na nakuha ko dun sa struggle ko na yon. Number 1 is income is not equal to security. Sabi ko nga kanina that I cannot rely on active income because I cannot afford na mag-absent. Kasi pag nag-absent ka, wala kang kita. You need to build something, a passive income that pays even if you're not working. And number 2 is that saving is not enough. If you have something in the bank, alam ko na meron tayong mga emergency fund, pero that made me realize na gamitin yung konti, kahit konting halaga lang, to invest. Not only to invest na pagkakakitaan, pero invest on my knowledge. Na kasi kung alam ko na equip ako, mas magaling ako dun sa ginagawa ko, is mas mapapalago ko yung isang bagay. Kasi pag marami kang knowledge, maraming kang make-create. And in that knowledge, I can multiply my pinagkakakitaan, yung sweldo ko. 2 small actions na pwede mong gawin ngayon. Di ba may small skill tayo? Turn that into passive income, build something out of it. Gumawa ka ng digital income mo na pwede mo siyang patakbuhin kahit na ikaw ay hindi actively na nandun. So una, mahirap talaga siya, isi-set up mo siya. Pero, gagawin mo na lang siya, pag ni-set up mo na siya, or sineset up ngayon, is pwede mo siyang gawin right after 5 p.m. matrabaho mo siya. And another action na pwede mong gawin is, don't stop learning. You need to update yourself, reading books, kung saan financially, lalo na. And one more thing is, dun sa pinagkakakitaan mo. And then, you can attend webinars. Ako, webinars talaga ang hirap kasi pag seminars. Use your money to invest on yourself, to your knowledge, para mas marami kang kikitain. Alam ko, hindi ako financial guru. Isa lang din akong nanay and I'm learning from my experience. Hindi ako perfect, marami akong pagkakamali and that pagkakamali is natututunan ko to put this experience into advantage for me. That's why I'm sharing it with you kahit na hindi ito perfect. Sana naman kung may natutunan ka sa video nito, please don't forget to like, share, and subscribe para sa mga working moms na pagod na pero kikilos pa rin para sa pangarap. #kahit pagod, kikilos. Paalam po muna. See you on my next vlog.